Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po ang inyong kapatiran, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan niya sa atin, sa kanyang mahabang pasensya, sa kanyang mabuting kamay na patuloy na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan at nag-iingat. At salamat sa Diyos sa mga bagay ho na yon. At marami ho sa inyo ay naalalaman na nung Sunday sa biyaya at habag ng Diyos ay nagdiwang ng unang taong kaarawan ang aming anak na si Timothy Paul Jose. At salamat ho sa mga nagpaabot ng pagbati. Salamat ho sa mga nakasama namin sa pagdiriwang, and we purposefully did not announce. Talagang iilan lamang ho ang nagkasama-sama para ho sa kaganapan na yon, because we know patuloy pa rin ho nating nagsusumikapang i-implement yung mga minimum health standards na binigay ho ng atin hong gobyerno. Ano po? So muli, salamat sa Panginoon. And by the way, sa hindi ho nakakaalam, ang pangalan ng aming anak na Timothy, Timotheus sa Greek, ang ibig sabihin is one who glorifies God. And that is our dream, that is our prayer, that is our goal sa aming anak, that he will grow up as a person who will be glorifying God or live for the glory of God. So, salamat po muli sa mga bumati. And again, biro nga ho namin, tumatanggap pa rin kami ng regalo para sa kanya. By the way, that's just a joke. Well, ilang announcements po muna bago ho tayo dumako sa atin hong pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral about security or assurance of salvation. Una ho, Lord willing, this coming Friday ay meron pa rin ho tayong time in the Word, and we are looking forward na makabalik ho doon sa ating usual place, sa aking office. At as you can see, wala ho ako sa office ngayon dahil po ang aming internet ay hindi pa rin nababalik, hindi pa rin nagagawa. Lord willing, this coming Friday nga ho ay maayos na at makabalik na ho tayo doon. So, pray ho natin yun. Also, after ng time in the Word, this coming Friday, we will have our prayer room. So, we are encouraging and even expecting ang mga members ng JCBC na tayo ho ay magkasama-sama. And I would like to challenge ang bawat isa na kapatiran dito sa JCBC. Make it your goal to be present sa atin home prayer room. Ang utos ng Panginoon na magpanalangyanan tayo sa isa't isa ay isang magandang paraan ito para magawa rin ho natin yun. So, that will be this coming Friday, and also yung ating gawain sa Sunday ay ipag-pray po natin. Okay? So, ilan lamang ho yun sa mga reminder, maging ang ating mga kapatiran na nagdiriwang, na yes, kasamang nagdiwang ng kaarawan ng aming anak, di sila mga kapatid, mga bata, si Lance Librado, belated happy birthday, and si Mira ng The Miracle Baby of the Baron couple, ay nag-celebrate din nung Sunday. At pag-pray ho natin, at as far as I know, ay nasa medyo hindi pa rin ganun kaganda ang kalusugan ho ni Mira. So pag-pray ho natin, and together with Brother Richard and Sister Kathy at ang buong Baron family. Also, huwag natin kalimutan sa panalangin ang ating kapatid na si Brother Dave. Alam mo natin yung kanyang kalagayan, sa kanyang kalusugan, and yung sila yung binaha, ang buong bahay nila ay nalubog. So, purihin ang Panginoon sa mga ginagamit ng Diyos para makatulong sa kanila, at patuloy ho tayong tumuwang sa kanila, una sa lahat sa panalangin, and if we can be a channel of blessing to them, yun ho ay magiging malaking biyaya ho at tulong sa kanila. Okay, so those are our reminders and announcements, and nawa ay tayo ho ay patuloy na magpanalanginan. Oh, by the way, I would like to request your prayers para sa ating isang kamanggagawa, si Brother Fred de Guzman. At kung nyo naalala, isa ho siya sa mga ordaining pastors ng aking ordination. Ang nanay ng kanyang asawa ay pumanaw, o ang lola ni Sister Vanch ay pumanaw, at magandang edad ang narating, 100 years old, sarado ang kanya pong lola. So pag-pray ho natin ng comfort. Si Nanay Pilar ay umuwi na. So pag-pray natin ng comfort para ho sa buong pamilya.
Okay, so yun ho ang ating mga announcements, reminders, and encouragement. Tayo ho ay dumako na ngayon sa ating pananalangin bago ho tayo tumalon sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, salamat po. Salamat sa iyong kamangha-manghang biyaya na sa amin ay nagligtas. Ama, batid namin kung gaano kami hindi karapat-dapat. Alam namin na kami ay rebelde sa iyo, madumi, at hindi katanggap-tanggap. At ikaw ang gumawa ng paraan. Lord, sang-ayon sa iyong salita, bago mo pa nilalang ang sanlibutan, pinili mo na kami para sa iyong sarili. Minahal mo na kami. At yung pinlano na kami ay iligtas at binigay mo yung bugtong na anak. At sa panahon na iyong pinili, ikaw rin ang kumilos sa amin at nagbukas ng aming puso. Nagbigay ng pananampalataya upang kami ay maligtas. Purihin ka, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya ng pagliligtas sa amin. Na Lord, bilang mga Kristiyano, tulungan mo kami na lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Sangayon sa iyong salita kami na may mga pag-asa kay Kristo. Tulungan mo kami na pakalinisin ang aming mga sarili. Patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa aming mga buhay. O Panginoon, ang panahon na ito, mga nagdaang buwan ay markado ng takot sa COVID-19. Nawa, O Diyos, kami mga Kristiyano ay markado ng takot sa iyo. Mabuhay kami na may takot sa iyo. Pagkaisahin mo ang aming puso, magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkakasala. O Panginoon, patawad po maging sa aming kakuparan sa mga gawain ng kabanalan. Patawad po. Kung kami ay mabagal sa mga gawang mabuti, patawad po. Muli, O Diyos, sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami tumitingin. Sapagkat na kay Kristo lamang ang aming kapatawaran. At salamat dahil sa Kanya, kami ay katanggap-tanggap sa iyo. Salamat po. Lord, sa aming pag-aaral ngayon, bigyan mo kami ng karunungan. Liban na ikaw ang magbukas nito, ito'y mananatiling sarado. Liban na ikaw ang magpaunawa nito, ito'y impormasyon lamang na walang kabuluhan. Nawa hindi ito magpayabang, kundi lalong magpakumbaba sa amin. Lalong magtulak sa amin sa kabanalan, sa pagmamahal sa iyo, sa pagkamangha, sa pagliligtas mo sa amin. Amin inaalala sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nandun ang karamdaman, particularly si Brother Dave Paule. Nawa ang procedure na ginawa sa kanya ay magdulot ng mas mainam na pakiramdam. Alam mo rin po ang kanilang sitwasyon na sila ay nalubog ng baha. Salamat sa mga pagpapala, sa mga ginagamit mo. Nawa patuloy mong iunat ang iyong kamay na humawak at magpala sa pamilyang ito. Maging iba pa namin mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. O Panginoon, mahabag ka po. Mahabag ka po. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ngayon ay dumako sa ating pag-aaral at gusto kong simulan ang ating pag-aaral sa pagbasa ng isang talata na madalas-dalas natin itong binasa at patuloy na mababasa sa atin hong mga susunod na pag-aaral. It will be 2 Corinthians chapter 13. So if you have your Bibles, open it please to 2 Corinthians chapter 13. And I think ay marami sa ating mga kapatiran ay alam natin ang talatang ito. 2 Corinthians chapter 13, and this comes to us as an imperative. That is, ang ibig sabihin, ito'y binigay sa atin na pautos. Hindi ito suggestion na pwede mong gawin. Hindi ito advice na magandang bagay. Kung hindi ito ay utos na kailangan nating sundin. At ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito.
Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? At ang gusto kong diinan ho dito ay yung unang parte na sinabi ho ni Pablo, examine yourselves whether ye be in the faith, and then yung sunod na sinabi, prove your own selves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nga'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. So, dahil yung dalawang salita, examine and prove. The word examine is isang salita yun. Ang ibig sabihin ay to investigate, mag-imbestiga, na para kang pulis na humahanap ng ebidensya. Prove, subukin, testingin, para bang ginto na kinagat, nilubog, tinubog sa suka o anumang ibang mga paraan para ito bigyang pansin, o para bang pera na pinailalim sa UV light para makita kung ito ba ay tunay, patunayan, subukin. At ito ho ang hamon sa atin ng salita ng Diyos, at ito rin yung hamon at pakay ng atin hong sinimulang serye ng pag-aaral na Marks of True Salvation. Mga marka ng tunay na kaligtasan. At para ho mag-review lamang ho tayo, na pag-aralan natin ay yung una, yung basis ng pangangailangan. Kailangan ba talaga ito, Brother Paul? Hindi ba lahat ay ligtas? Well, no. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, if you remember, not all that call me Lord, Lord shall enter to the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag kay Kristong Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So that limits also the scope ng ating pag-uusap. Hindi pag-uusapan ng mga Buddhist or Islam. Pag-uusapan natin ay yung mga taong tumatawag kay Kristo na Panginoon. Sa Hebrews chapter 3, verse number 12, atin yung pinag-aralan na ang warning ng salita ng Diyos, take heed, Hebrews chapter 4 verse 12, ang sabi ho ng writer ng Hebrews, take heed lest there be in any of you an evil, chapter 3 verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So ang isa sa mga importanteng punto ho ay ito: maaaring may mga tao na nasa loob ng iglesia na nakapakinig ng tamang ebanghelyo, nagpahayag ng pananampalataya, inaasahan sa kanilang umaasa sa kanilang sarili na sila ay ligtas, at maaaring meron pang mga ministeryo sa iglesia ngunit hindi pala tunay na mananampalataya at patungo pa rin sa impyerno. So, maaari, and I would dare say, maaaring maging sa loob ng JCBC, uma-attend Sunday after Sunday, nanonood ng live stream Sunday after Sunday, at maaaring may ministry pa sa church bago mag-lockdown. Pero nakakapakinig ng ebanghelyo at nasa church lagi, at maaaring nagpahayag pa ng pananampalataya, maaaring sumunod pa sa tubig ng bautismo, busy sa ministry, pero maaaring nandoon sa kalagayan na walang tunay na pananampalataya. Ganito kahalaga ang ating pag-aaral, sapagkat sa mga churches, hindi malabo o hindi mas mataas ang porsyento na merong mga tao na ganun ang kalagayan. So because of this truth, ay ano ang ating kailangan gawin? Well, una, nabasa nga natin sa Hebrews chapter 3 verse 2, take heed, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Pay attention. And then binasa natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. At yun yung pakay, yun yung gagawin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na hindi tayo gagamit ng iba't ibang mga likhang tao na basihan, kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na katangian, larawan ng mga Kristiyano, at doon tayo kukuha ng panukat na una i-apply natin sa ating sarili kung tayo nga ay tunay na ligtas.
And then, ang sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10, give diligence to make your calling and election sure. Magbigay sipag. So, hindi to dapat baliwalain, hindi to dapat iisang tabi, kung hindi dapat pag sumikapan, pag magsumipag, maging masigasig tayo sa bagay na ito. Matiyak natin. And mamaya makikita ho natin sa Assurance Salvation, sino makikinabang? Sino ang makikinabang? At isa nga ho sa mga dakilang biyaya ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng kasiguruhan, dahil isa sa mga dinudulot ng kasiguruhan ay kapayapaan. Meron kang kapayapaan sa iyong sarili. Alam mo, hindi ito basta Christian, kundi alam ko sang-ayon sa salita ng Diyos, ligtas ako. And it will bring peace, rest. So, it is a great blessing na talagang magkaroon ng biblically founded na assurance ng kaligtasan. And I've used that term, assurance, and we are trying to clarify yung two terms, security of salvation and assurance of salvation. So, as you have heard, ang atin hong focus ng pag-aaral is on the assurance of our salvation. Pero last time, ating clarify yung security and assurance. Yung seguridad at saka kasiguruhan. So, dalawang magkaibang bagay yun. Yung seguridad at kasiguruhan. So, una nating tinignan ay yung seguridad ng ating kaligtasan, the security of our salvation. We believe, according to the Bible, na pag ang isang Kristiyano, ang isang tao ay naging Kristiyano, ang isang tao ay tunay na naligtas, ang kaligtasan na yun, na iniwala tayo, ay hindi na maaaring mawala. At ang isa sa pangunahing dahilan o basihan ng ating pananampalataya na ito ay ang katotohanan na ang ating kaligtasan ay gawa ng Diyos. At isa nga ho sa mga hamon ko ay ito, maniniwala lang akong papalya ang kaligtasan kung mapapatunayan na ang Diyos ay papalya sa kanyang pagliligtas. So, malinaw na ang Diyos ay hindi papalya. At dito ho natin pinako ang seguridad. Well, actually, hindi tayo. Dito pinako ng salita ng Diyos. Ni Apostol Pablo ang seguridad ng ating kaligtasan. We looked at Romans chapter 8. So, una, just a quick review. Our security in the Holy Spirit. Tayo bilang mga Kristiyano ay anong tayo ay sumampalataya ay tinahanan ng banal na Espiritu. Tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu. Before we go to Romans chapter 8, gusto lang kung bumalik tayo sa Ephesians chapter 1. At merong isang word doon na gusto kong bigyan lang ho ng mas konti pang atensyon sa atin ng pag-aaral. Ephesians chapter 1, I hope your Bible is open sa verse number 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Ito po ang pagkakasabi. In whom, that is Christ, in whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So narito ang chronological order na sinabi ni Pablo. First, kailangan mo munang marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. And then, anong magiging resulta? Ikaw ay magtitiwala, that is, sasampalataya kay Kristo sa ginawa niyang pagliligtas. Anong mangyayari? After that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Tinukoy ni Pablo, ikaw ay sinelyuhan ng ng banal na espiritu. Ano daw ito? Ito yung katuparan nung ipinangako ng Diyos sa New Covenant, Ezekiel chapter 36. Tignan natin yan ng mga nakaraang pag-aaral. Pero gusto kong makita ho natin ay yung nasa verse 14. Which is, so that, ano yung tinutukoy na which? The Holy Spirit, which is the earnest of our inheritance.
At yun yung gusto kong bigyan ng medyo mas diin ngayong gabi. Yung sinabi at ginamit ni Pablong salita na earnest sa Greek is the Greek word arabon. Arabon. Nang ibig sabihin ng arabon is a pledge, pangako. Or siguro, mas maunawaan natin ito sa natin ngayon sa salitang down payment. Pag nagbigay ka ng down payment, nangangako ka na susunod na yung full payment. Yung full payment is to follow. Nagpapakita ka ng sincerity, ng seriousness na talagang bibilhin mo yung isang bagay. And when you place a down payment, it is to secure the item. Halimbawa, nandun yung kotse, nagbigay ka na ng down payment, nakasecured na yun, nakareserve na yun para sa'yo, waiting for the full payment. And in that sense, ginamit itong word na earnest, arabon, part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. So, nahandoon. At ang pagkakaiba ho nito, ay yung hindi lang part, kung hindi full payment na ang ginawa ni Jesus. Ang sabi niya, it is finished. He has paid it in full. So, binayaran niya ng buo, pero pagkakaiba, hindi pa agad kinuha ni Jesus. Binayaran niya ng buo, pero yung bayad na yon, kanyang nilagyan ng earnest, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit, ito yung security, nagsisecure doon sa binili ni Jesus. At ang sabi niya, hanggang kailan itong security? Until the redemption of the purchased possession. Hanggang sa, at yung redemption dyan, hindi yung pagbili o pagbabayad, hanggang sa pagkuha, hanggang sa kasi nabili na, nabayaran ng buo. Ang hinihintay na lang ay yung pagkuha. At yun daw ba na spirito ay earnest, a secured payment given for security nung binili hanggang sa kunin ni Jesus yung kanyang pagmamayari, and all of this will be unto the praise of His glory. Unto the praise of His glory. Para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. And if I may say, what glory will that be? What praise will that be? Anong klaseng papuri kung yung mga binili para ni Jesus na yon, binayaran niya, ay pwede mawala. Pwede palang mapahamak. It will not be to the praise of His glory. So again, ang presensya ng banal na Espiritu. So let's go back to Romans chapter 8. Magpakahaba tayo sa ating review. Romans chapter 8, ang sabi ho ni Apostol Pablo sa verse number 11, Romans chapter 8, verse number 11, kung tayo ay Kristiyano, verse 9, ang sabi, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, and so be the Spirit of God dwell in you. Kung nakatahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, kailan yun? Nung ikaw ay sumampalataya. Ano daw ngayon kung nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu? Verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So kung talagang nasa iyo daw ang banal na Espiritu, itong banal na Espiritong nagbuhay muli kay Kristo, siya rin ang banal na Espiritong magbubuhay muli sa iyo. And what is that? That is kasiguraduhan that you will have a part of the future resurrection. Hindi maaaring mawala yun. Hindi maaaring hindi mangyari yun sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu. Dahil nakatahan siya. And siya ang, nakabasa nga natin kanina, ang arabon, ang earnest of the purchased possession. So the presence of the Holy Spirit, the sealing of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit ay isa sa mga garantiya na meron tayo na ang ating kaligtasan ay may seguridad. Our salvation is secured because of the Holy Spirit. Tingnan natin yung pangalawa. Our salvation is secured because of the Father. Our salvation is secured because of the Father. Sa verse number 33, Romans chapter 8, and I hope you remember yung ating pinag-aralan last Friday, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth.
Sino ang maghahabla? Sino ang magkakaso? And again, ang implication nito, magkakaso na magpa-prosper, that is, pag nag-prosper yung kaso, mahahatulan yung kinasuhan. Ang implied answer ho dito is no one. Bakit walang makakapag-successfully habla sa mananampalataya, sa pinili at hinirang ng Panginoon? Well, ang sabi dito ni Pablo, it is God that justifieth. Ang Diyos ang nag-aaring ganap. Well, last time sa ating pag-aaral, hindi ako nakapagbigay ng definition ng pag-aaring ganap. That is God's declaration na tayo ay inaring walang sala. Let me just read ang definition ni Wayne Grudem sa justification. Ang sabi niya, justification is an instantaneous legal act. Pag sinabing instantaneous, instant yun. Hindi siya proseso. Kung hindi ito ay isahan, one-time act of God, instantaneous, yung that point of time, it is done. It is a legal act. Ito ay dahil may kinalaman sa batas, sa pagnilabag na batas, at sa lumabag sa batas. So it is a legal na usapan. So it is an instantaneous legal act of God in which He thinks or He accounts of our sins as forgiven and Christ's righteousness as belonging to us. So that is the great exchange. Yung ating kasalanan napatawad, yung ating kasalanan pinasan kay Jesus at pinagbayaran niya, napatawad, at yung perpektong katuwiran ni Jesus ibinihis sa atin, kaya tayo ay may katuwiran. At dahil doon, ang kasalanan ay nahugasan, nabayaran, napatawad, at ang katuwirang perpekto ay ibinihis, sabi ni Wayne Grudem, and declares us to be righteous in His sight. Tayo na mga na kay Kristo ay diniklara ng Diyos na matuwid sa Kanyang paningin. Again, tayo ay diniklarang matuwid, hindi dahil sa matuwid tayo sa ating sarili, kundi dahil sa katuwiran na ibinihis sa atin mula sa ating Panginoong Hesukristo. That is the imputed righteousness of Christ. So that is justification. Tayo ay diniklarang matuwid ng Diyos dahil kay Kristo. That is justification. So tayo ay inaring ganap ng Panginoon, diniklarang matuwid ng Panginoon. So kung ang Diyos na pinakamataas na hukom, perpektong hukom, banal na hukom, walang hanggan ang karunungan at kaalaman na hukom, siya ang nagdeklarang matuwid, sino pa ang successfully makakapaghabla? Hindi na maaaring ikulong. Ito ay isang napakatinding katiyakan, kasigurduhan ng ating kaligtasan. Hindi nakabase sa atin kung hindi sa ginawa ng Diyos na pagdedeklarang matuwid. It will be even injustice kung parurusahan pa. Dineklarang matuwid, inaring ganap, tapos parurusahan pa, it will be injustice. It will not happen. Hindi yun maaari. Hindi maaaring patawad ng parusa ang isang tao dineklarang matuwid. At yun ay ang kalagayan natin. Kaya secured, may seguridad ang ating kaligtasan. And lastly, atin hong tinignan sa verse number 34, our security and the Son. So nakita natin our security and the Holy Spirit, our security and the Father, our security and the Son. Ang sabi ho ng verse number 34, Romans 8, who is he that condemneth? So it's almost saying the same thing sa verse 33. Sino ang maghahatol? Sino ang magpaparusa? Sino ang magbibigay ng hatol na parusa? Well, ang implied answer ay walang makakagawa noon. Bakit walang makakagawa noon? Ang binigay na rason ni Pablo ay hindi, kasi mabait siya. Kasi miyembro siya.
kasi nagsaserve siya, kasi na siya'y nagpatuloy ng perpektong mabuting buhay. Well, hindi yun ang binigay na rason ni Pablo. Ang binigay na rason ni Pablo, bakit walang makakapag-condemn sa mga na kay Kristo? It is Christ that died. Si Jesus ang namatay at nagbayad ng ating mga kasalanan. Yea, rather, that is risen again. Siya ay nabuhay muli. At gaya na sinabi ho niya, o sinabi ni Pablo sa Romans 4 verse 25, He was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Siya'y nabuhay muli, yun ang yun ang nagpapatunay na ang pagliligtas ay katangga o tinanggap ng Ama, may pagtatagumpay sa kamatayan, totoo ang kaligtasan, so tayo ay may kaligtasan dahil siya'y nabuhay muli. Well, hindi lang ho yun. Sabi ni Pablo, who is even at the right hand of God. Itong si Jesus na nabuhay muli ay hindi siya napunta sa kaparusahan, kundi napunta pa siya doon sa exalted position in the right hand of God. Nandun siya. At again, kung si Jesus ay nasa exalted position, nasa glorified position, nasa magandang kalagayan, ano ang naghihintay sa mga na kay Kristo Jesus? Again, yun yung pag-asa na meron tayo. And lastly, who also make it intercession for us. Siya yung namamagitan para sa atin. And I would just like to read again yung sinabi ni John Gill about this intercession of Christ. Ang sabi niya, it is always continuous and is ever prevalent. Always continuous and ever prevalent. Ang pamamagitan ni Jesus para sa atin ay patuloy at ito ay laging epektibo. Hindi pwedeng hindi mangyari. Hindi pwedeng mawala ng bisa. So si Jesus ay namatay, binayaran ng ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Paano mangyayari na ang ating kaligtasan ay maaaring mawala? Again, maaari lang mawala ang ating kaligtasan kung papalya sa intercession sa atin si Jesus. Kung siya ay mahuhulog dun sa kanyang posisyon sa kanan ng Ama. Kung yung kanyang muling pagkabuhay ay mawawalang bisa. Kung yung kanyang kamatayan pagbabayad sa ating mga kasalanan ay palyado. Kung yung pagdideklarang matuwid ng Ama ay ma-overturn, mababaligtad yung deklarasyon ng Ama, and yung presensya ng banal na Espiritu ay mawawala o mawawalang bisa. But because all of those cannot happen, hindi maaaring mangyari, ang banal na Espiritu ay siyang earnest until the redemption of the purchased possession. Ang deklarasyon ng Ama, walang makakapag-overturn dahil ito'y nakabase sa ginawa ng anak, sa kanyang pinlano. And yung ginawa ng anak ay sigurado, tapos, bayad ang ating mga kasalanan. Therefore, ang ating kaligtasan ay secured. May seguridad ang ating kaligtasan. Saan ito nakatungtong? Hindi sa atin. Many times ako nagkakaroon ng kausap na sinasabi nila, dati akong Christian. Ano ibig sabihin ng dating Christian? Ano ibig sabihin nyo ng dating... pag mayroon kayo nakausap, yung magandang tanong, ano ibig sabihin nyo ng dating Christian? Dati ako nag-church. Dati ako sumasamba. Dati rin ako nagba-Bible. And that is a sad statement. At pag sinabi ng dati silang Christian, dapat kilabutan sila. Kung dati silang Christian, hindi sila Christian ngayon, sila patungo ng impyerno. I hope they understand kung ano yung sinasabi nila. Nevertheless, makikita natin na ito, yung pagiging Christian nila ay nakabase sa kanila, sa gawa nila, sa pag-church nila. O mga kapatid, yung ating Christianidad, yung ating kaligtasan ay nakabase sa ginawa ng Diyos. The Triune God, the Holy Spirit, the Father, and the Son. Kaya ho, ang ating kaligtasan ay secured, hindi maaaring mawala. Hindi maaaring mawala. Now, ang atin hong binibigyang pansin ngayon, so that is our security. At nandun pa nga yung mga tanong ni Apostol
Pablo, sabi niya sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Ang implied answer, no one can separate us from the love of Christ. Verse 39, Romans 8, neither height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So walang makapaghihiwalay sa atin. At yung pagmamahal ng Diyos na tinutukoy dito ni Pablo ay hindi yung pagmamahal na naramdaman ko. Hindi yun, kung hindi yung nagliligtas na pagmamahal ng Panginoon. Yun ang tinutukoy. Walang makapaghihiwalay sa atin. Hindi dahil matindi yung kapit natin, hindi dahil maganda yung performance natin, walang makakapaghiwalay sa atin dahil ang may hawak sa atin ay si Kristo. Ang nag-iingat sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang marka na nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ay kung tunay kang na kay Kristo Jesus. Yun ay kung totoo nga sa buhay mo ang pagmamahal ng Diyos. That is, ang pagliligtas ng Diyos. Kung tunay ka ngang ligtas, kung tunay ka ngang Kristiyano, nandun ang seguridad ng kaligtasan. So ngayon naman hong gabi, o ngayon sa daling ito, pupunta tayo doon sa pinakapaksaho natin. So we clarified yung security ng salvation. We believe, we uphold the security of believers' salvation. Nainiwala tayo, ina-uphold natin, tinitindikan natin sang-ayon sa salita ng Diyos. At marami pang verses na pumapatungkol ho doon. Now, we'll go to another subject, which is our main subject, the assurance of our salvation. So, kanina, yung seguridad ng ating kaligtasan. Ngayon naman, ating bibigyan pasin ay yung kasiguruhan, katiyakan natin ng ating kaligtasan. Okay? Yung pagiging sigurado natin ng ating kaligtasan. Okay? So, kanina, yung secured, yung kaligtasan, hindi maaaring wala kung totoong ligtas. And doon nakatungtong yung ating susunod. Kung totoo. And itong assurance is answering the question, totoo ba akong ligtas? Yung kasiguraduhan ko na ako nga ay tunay na ligtas. Well, let me read from the 1689 Baptist Confession of Faith at hindi ito ngayon lang binigyang pansin ng mga mananampalataya ang importansya ng paksang ito. Ang sabi nila sa Baptist Confession of Faith 1689, yet such as truly believe, yung mga tunay daw na samampalataya in the Lord Jesus, yung mga tunay samampalataya kay Jesus, and love Him in sincerity, endeavoring to walk in all good conscience before Him, may in this life be certainly assured that they are in the state of grace, and may rejoice in the hope of the glory of God, with which hope shall never make them ashamed. So let me translate in Tagalog. Ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesus at nagmamahal sa Kanya ng sinsero at nagsusumikap lumakad sa mabuting o na may mabuting konsensya o malinis na konsensya sa Kanyang harapan ay maaari sa buhay na ito magkaroon ng katiyakan na sila nga ay nasa estado ng biyaya or tunay na ligtas. At magkaroon ng kagalakan at pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos at maaaring umasa o ang pag-asang ito ay hindi mapapahiya. So, simply put, ang isang Kristiyano ay maaaring magkaroon ng katiyakan. Okay? Ang isang Kristiyano ay, again, sana huwag niyong pagkamalian, sa dati kong 15 years ago ng pagiging Kristiyano ko na i-interchange ko yung security and assurance
Kaya kilaro natin yung security. Ginagamit ko yung word na katiyakan, hindi security, kundi assurance. Sana maunawaan natin yun. Makip natin yung distinction. Ang isang Kristiyano ay pwedeng magkaroon ng katiyakan na siya ay tunay na ligtas. So, hindi natin pinag-uusapan ngayon yung security ng kanyang salvation, but the assurance of his salvation. So, let us try to define what do we mean by assurance of salvation. Ano bang ibig sabihin when we say assurance? Ito ho ang definition. I hope makatulong. Assurance of salvation is one of the chief blessings of true salvation, in which a believer is made certain that he or she is truly in the state of grace and a partaker of the salvation which is in Christ Jesus. So, translate ko ho. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan, again, hindi seguridad, kundi kasiguruhan. Saan makita niyo yung distinction? Ang kasiguruhan ng kaligtasan ay isa sa mga pangunahing biyaya ng tunay na kaligtasan, na kung saan ang isang mananampalataya ay nabibigyan ng katiyakan na siya ay nasa estado ng biyaya at tunay na kabahagi ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. So ito ho ay chief blessing. Ito ho ay bahagi na, yung kaligtasan at bahagi sa biyaya ng kaligtasan na yon ay hindi lamang we have peace with God, yes, that's one, pero yung assurance, yung katiyakan na tayo nga ay ligtas. Next, sa ating definition, this certainty is not a mere wishful thinking, but is founded in the finished work of Christ and is evidenced by the inward working of the Holy Spirit in the life of the believer, or in the believer that is manifested in his or her daily life. Ayun. Itong katiyakan na ito ay hindi lang basta wishful thinking. Hindi ito basta ligtas ako. No. Kung hindi ito ay nakatungtong una sa sigurado at tinapos na gawang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ito ay nabibigyang ebidensya sa pamamagitan ng pagkilos, paggawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya, at ito ay makikita sa pang-araw-araw na buhay. At gusto ko diinan doon yung salitang it is evidenced by the work of the Holy Spirit. At yun yung magiging basihan ng katiyakan. Para bang isang krimen, at merong pumatay at nakakuha ng evidence A, evidence B, evidence C, evidence C, D, evidence E, at dahil nandun yung mga ebidensya, okay, natitiyak na ngayon, sigurado na ngayon, may kasiguraduhan na siya nga ang kumuha ng pizza. Dahil, evidence. Nagkaroon ng kasiguruhan. Okay? So, hindi katiyakan, kung hindi kasiguruhan yung ating pinag-uusapan. So, narito yung assurance. Ang assurance ng salvation ay biyaya sa Kristiyano. Sabi nga ako nung misis ko, nung siya ay nasa dating pang pananampalataya, walang katiyakan. Actually, pwedeng mawala ang kaligtasan. At araw-araw natatakot siya. Baka mamaya magkamali. Isang maling salita, nagkamali ka sa pagbibigay sa church, so on and so forth. Baka pumunta ka sa impyerno. Napakahirap mabuhay na meron laging consistent na takot sa iyong kaisipan na anytime kang mamatay ay wala kang kasiguruhan na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. So, ganun kahalaga ang assurance of salvation. Sabi ng Romans chapter 8 verse number 16, buksan lang po natin, nandun tayo sa book of Romans chapter 8 verse 16, ang sabi, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So yung working ng Holy Spirit sa ang Kristiyano, it beareth witness with our spirit that we are the children of God. Yung working ng Holy Spirit. And then, sa 1 John chapter 3, buksan lang ho natin. Sa 1 John chapter 3, may sinabi ho dito sa Apostol Juan na napakaganda.
sa 1 John chapter 3. Ang sabi ho ay ito, verse 1 hanggang verse number 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God. Okay, so hindi tayo naghihintay later on na magiging mga anak ng Diyos, because ngayon, now are we the sons of God. Right now, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, right now, we are the sons of God. Pero ang sabi ni John ay ito, and it doth not yet appear what we shall be. Hindi pa ito yung full manifestation. Yes, we are now the sons of God. Yes, we are experiencing salvation blessings, pero meron pang yung full manifestation ng blessing, ng salvation blessing na ito, yung kabuuan ng karanasan ng kaligtasan. It does not yet appear what we shall be, but we know that when we see him, when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Verse 3. And every man that hath this hope in him, what? Purifieth himself even as he is pure. Okay? So, dito naman una, pinasa natin sa Romans 8 verse 16, the Spirit beareth witness, so the working of the Holy Spirit. And then sa 1 John chapter 3 verse 3, ang gusto ko makita natin, and every man that hath this hope in him purifieth himself. Kanyang nililinis, nagpapakabanal siya. At doon pumapasok yung sinabi natin kanina na itong working ng Holy Spirit na ito ay nakikita sa pang-araw-araw na buhay. At doon tayo lalago at titibay sa ating kasiguruhan ng ating kaligtasan. Ano po? So as we have said, sa aspect ng security ng kaligtasan, security again, security, seguridad, pantay-pantay ang bawat Kristiyano. Pantay-pantay. Walang mas mahigpit. Ano ba? Para bang dun sa pastor na 3,000 ng miyembro, mas mahigpit ang hawak ni Lord sa kanya. Dun sa pastor na 3 lang yung miyembro, medyo maluwag, pwede siyang mamwala. No. Okay, hindi ganun. Ang seguridad ng ating kaligtasan ay pantay-pantay. Hindi mas secured si Brother Paul kay Brother ganito. No, pantay-pantay. Pero pagdating sa kasiguruhan ng ating kaligtasan, doon nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang bawat Kristiyano. As we have said before, merong ebidensya. At doon sa ebidensya, nagkakaiba-iba. Gumagawa ang banal na spirito, at ang paggawa ng banal na spirito sa bawat mananampalataya ay magkakaiba. Nagsusumikap sa kabanalan, he purifieth himself. At yung pagsusumikap sa kabanalan ng bawat Kristiyano ay iba-ibang antas din. Therefore, pagdating sa kasiguruhan ng kaligtasan, nandoon ang iba't ibang kalagayan ng mananampalataya. Simply put, I will say it this way, we grow in our assurance. We grow in our assurance. Tayo ay lumalago, tumitibay sa ating kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Now, let me make it clear. Ang isang totoong Kristiyano na medyo mabulay pa ang kanyang kalagayan sa kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan, at kumpara doon sa isang tunay na Kristiyano na matibay na sa biyaya ng Diyos, sa paggawa ng banal na spirito, sa kanyang pakikipaglaban sa kasalanan, sa buhay Kristiyano, matibay siya doon sa kanyang kasiguraduhan. Yun namang isang totoong Kristiyano, hindi pa masyadong matibay. Okay? Ano nakukuha niyo ho yun? Yung kanilang security, pareho lang. Okay? Yung kanilang security ay pareho lang. Hindi mas ligtas yung isa. Mas sigurado lang siya sa kanyang sarili. So, nandoon
ang katotohanan na tayo ay lumalago. We grow in the assurance of our faith. And another clarification na gusto ko hong maging malinaw ho sa atin. And by the way, ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay affected ng maraming factors. Again, nandun nga yung paggawa ng banal na spirito na iba-iba ang level, kalagayan sa bawat Kristiyano. Yung sanctification, yung pursuit ng sanctification, yung pagpapakabanal sa buhay ng isang Kristiyano, iba-iba rin ang kalagayan, ng level. And then, also, yung kasalanan na dumarating sa buhay ng Kristiyano, backsliding, pag-neglect sa means of grace, maaaring itong assurance ay maapektuhan ng tragedy. At mayroong mga taong gano'n ng kalagayan. Halimbawa, matinding aksidente, halimbawa, isang buong pamilya, nakasakay, na aksidente, patay ang nanay, patay ang tatay, namatay ang dalawang kapatid, na iwan siya nag-iisa. Kung talagang Kristiyano ako, kung talagang ligtas ako, ba't nangyari to? Nangyayari ho yun. Okay? Sa mga pangyayari sa buhay. But again, hindi dahil nagkakaroon ng ebb and flow sa assurance, kung totoong Kristiyano, hindi apektado yung security. Hindi apektado yung security. Not just tragedy, even illness. At merong mga mananampalataya sa talagang gano'n na lang yung onslaught, gano'n na lang yung atake, yung pain, yung bigat at yung komplikasyon sa hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa kanyang pamilya, finances, nung karamdaman na kanyang dala-dala. May pwedeng dumating niya, ganoon, nagpe-pray naman ako. What ganoon? Ba't hindi gumagaling? Ba't hindi talaga ba akong Kristiyano? So not just yung pakikipaglaban sa kasalanan. Sana makuha nyo, may mga factors na maaaring makaapekto sa pag-unlad, sa kalagayan, sa kasiguraduhan ng kaligtasan ng isang totoong Kristiyano. Again, kung totoong Kristiyano, yung security, matibay yun. Hindi magbabago yun. Pero pagdating sa assurance, there is that ebb and flow, but in the design of God, we grow. We grow in the assurance of our salvation. Isa pang pagliliwanag, iba yung doubt sa gospel kaysa sa doubt sa faith natin sa gospel. Okay? Iba yung doubt sa gospel, iba din naman yung doubt sa faith natin sa gospel. Kung ang doubt mo ay nasa ebanghelyo, that is, baka naman talagang walang Kristo. Totoo ba si Jesus? Buhay muli? Baka naman hindi totoo yun. Bayad yung kasalanan ko. Pwede ba yun? Kung ang doubt mo ay nasa gospel, then ikaw ay nasa delikadong kalagayan, ikaw ay wala sa pananampalataya. Pero kung ang doubt mo ay hindi, ay kumbinsido ka sa gospel, alam mong totoo ang ebanghelyo, pero ang doubt mo ay tunay ba yung pananampalataya ko sa ebanghelyo? Alam mo, just give an example, kadalasan ito ay dumarating kapag nagkakasala ang Kristiyano. And Christians do sin. Nagkakasala pa rin ang isang mananampalataya. Lalo na kung magkasala ng medyo mabigat-bigat na matindi na kasalanan, maraming naapektuhan. Pwedeng lumikha ng duda. Kung totoo kong Kristiyano, ba't ko nagawa yun? Alala ko ho, meron daw napakinggang pastor, dumating to sa kanya na nag-away silang mag-asawa at meron siyang sinabing napakapangit na salita sa misis niya at pagkatapos noon nagkaroon, totoo ba akong Kristiyano? Kung totoo, bakit ko nasabi yun kung totoo akong Kristiyano? Dumadaan, And pag nagbasa ho tayo ng literatura, ang daming mga theologians na talagang matibay sa justification, matibay sa security, matibay sa mga doktrina, at halos nagkakaisa ang kanilang tinig na nagsasabing ang Kristiyano ay dumadaan sa mga panahon nandun ng duda, hindi sa ebanghelyo, kundi sa kanyang sarili, dahil nga sa ating experience na yung ating sanctification trajectory ay hindi isang malinis na pataas, kung hindi ang sanctification natin ay uka-uka, dahil nandun yung ating pakikipaglaban sa kasalanan at hindi lagi na nandoon ang tagumpay. So I hope na na-distinguish nyo, iba yung doubt sa gospel, iba rin naman yung
yung doubt sa personal faith sa gospel. At dumarating yun. Yung una ay, kung yun ang nasa iyo, doubt sa gospel, there is great possibility na hindi ka Kristiyano. Doon naman sa pangalawa, yung doubt in your personal faith in the gospel, nahandoon yung pangangailangan pa sa paglago. Pangangailangan pa, as Paul has said, examine yourselves, prove your own selves. And when we have done the examining and we have done the proving, sa biyaya ng Diyos, ang ayon sa kanyang salita, we can come to a conclusion. Yes, I am saved by the grace of God, and we grow in that assurance. Sabi nga ho ni Pedro, as we have read already sa 2 Peter chapter 1 verse 10, ang sabi, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Magbigay ng buong sipag, kasigasigan na siguraduhin na ikaw nga ay ligtas. So this is not a matter of security but of assurance. Doon tayo nakapunto. And the study and diligence is making this sure will result either to two possibilities. Itong sinabi ni Pedro to make all diligence to make your calling election sure, this will result to either dalawa lang. It's either magre-result ito sa biyaya ng Panginoon, nakikita mo na baka hindi para talaga tunay na ligtas. Baka hindi para tunay na ligtas. Pero po, bakit sabi sa biyaya ng Panginoon? Well, mahirap kapag ang isang tao, akala niya ang sakit niya ay, sabihin natin, ang sakit niya ay nasa baga, pero yun pala, ang talagang sakit niya nasa puso, nalaman niya yung talagang, then magagamot ng tunay. Mahirap kapag deceived ang isang tao, inaakala niyang siya ligtas dahil ginawa niya to, ginawa niya yun, sumunod siya sa panalangin, ligtas na siya. Pero hindi pala talaga. Biyaya ng Panginoon na malaman niya kapag binuksan ang salita ng Diyos, sinukat niya ang kanyang sarili, malaman niya na siya pala ay hindi tunay na Kristiyano. There will be now, humanly speaking, an opportunity na gawin yung mangyari yung tama na pagiging Kristiyano at siya'y magsisit sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Well, on the other side, another blessing na kapag ginawa ito ng buong sikap at matapat at maayos is we grow in our assurance and we become more assured. Matiyak natin sa ating sarili, ligtas nga ako. Again, take note of the words, ligtas, hindi perfecto. Okay? Perfection does not mean salvation or assurance. No, we grow in our assurance. We pursue perfection. Hinahabol natin, pero habang hinahabol natin yun, ay alam natin, hindi ka magkaroon na ng kasiguraduhan na ikaw nga ay ligtas. So, dalawa lang yun. It's either makita mo na ikaw pala ay wala nga kay Kristo, o makita mo sa biyaya ng Diyos, ikaw nga ay Kristiyano, anak ng Diyos, may naghihintay sa iyong mana sa langit na hindi mawawala. Nandoon ang kaligtasan. So, atin hong tapusin ang atin hong pag-aaral sa goals. Bigay ko lang ho yung goals ng ating study. So, these three times na ating hong last Wednesday, Friday, and then today, is just but an introduction. Yung halaga, at mahalaga itong pag-aaral natin na ito. At narito ho yung ating goal. Goal number one, follow the biblical mandate of taking heed, self-examination, and making sure that we are saved. Again, that's a biblical mandate. Ang atin hong goal ay hindi pagdudahin kayo sa inyong kaligtasan. Ang goal natin ay matiyak natin, masubok natin, at sundin natin yung sinabi ng salita ng Diyos, to examine, to prove, to take heed, to make all diligence, to make our calling and election sure. So, pagsunod sa utos ng salita ng Panginoon. Pangalawa, ang goal ng ating pag-aaral na ito ay tulungan ng mananampalataya sa kanyang diligent effort na tiyakin ang kanyang sarili na ligtas sa pamamagitan ng pagtingin sa mga basihan sa Biblia, sa mga malinaw na
deskripsyon ng isang tunay na anak ng Diyos at ito ang gagamiting panukat upang suriin ang sarili at i-verifika kung tunay ngang Kristiyano. So, tulong ito sa mananampalataya. Ang pag-aaral na ito ay goal natin matulungan ang mga Kristiyano na masunod yung sinabi ho na make your calling and election sure. At ito ho ay magiging blessing sa mga Kristiyano. Siya tatatag pa sa kanyang sa kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan. And then lastly, sa ating goal ng pag-aaral is to awaken the unbeliever na maaaring gisingin, hamunin ang isang hindi pala talaga tunay na mananampalataya at maaaring nadadaya niya lang ang kanyang sarili o nadaya siya ng salita ng tao na inisip niya siya ay Kristiyano pero hindi pala. At upang tawagin sila sa tunay na pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Sundin ang utos ng salita ng Diyos. Tulungan ang mga Kristiyanong tumatagpa sa kasiguraduhan at gisingin ang mga hindi pala tunay na Kristiyano at tawagin sila sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun ho ang goal ng pag-aaral natin na ito. At sa biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy ho natin. At hindi ho ito, Lord willing, dito magiging kasing bagal nung ginawa ho natin ang pag-aaral sa church. But I hope it will be clear. And I do welcome your questions. If you have questions, please send your messages to me, either through text or private message. At sa biyaya ng Panginoon ay sasagutin po natin yan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, pagliligtas. Salamat po na totoo mong sinugo ang iyong bugtong na anak. Totoong binayaran niya ang aming mga kasalanan. At totoong nabuhay siyang muli. At totoo na sino man na sa kanya ay sumampalataya ay tunay na hindi mapapahamak. At totoong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat po dahil alam namin na ang aming kaligtasan ay sigurado at hindi maaaring mawala. Sapagkat ito, O Diyos, ay gawa mo. Ito, O Diyos, ay biyaya mo. Ito, O Diyos, ay pinlano mo. Ito, Panginoon, ay binigay mo sa amin ang banal na Espiritu. Si Jesus ay namamagitan para sa amin. At ikaw ang nagdeklara sa amin na matuwid. Salamat po. Tulungan mo kaming sumandal sa katotohanan ito. At ganun din naman, ang mga katotohanan ito ay nawa magtulak sa amin sa lalong mas seryosong pagpapakabanal sa aming mga buhay. At nawa, O Diyos, gamitin mo rin po ang pag-aaral na ito kung patuloy kaming hamunin na siyasatin ang aming sarili. Subukin ang aming sarili. Lord, kung meron man na makita na siya pala talaga ay hindi tunay na mananampalataya, mahabag ka po. Dalhin mo siya kay Kristo na magliligtas sa Kanya. Muli, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri, hingin namin ang iyong habag, paggabay, biyaya, lalo na patuloy sa aming mga kababayan na salanta ng bagyo at hanggang ngayon ay mahirap ang kalagayan. Mahabag ka po, O Diyos, ingatan po sila, lalo na ang aming mga kapatiran. Sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasalamat, lahat ng itidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat. God bless po. Ingat tayong lahat at nawa pagpalain tayo ng Panginoon gamitin para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Ingat po.